Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV. 91.9 megahertz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:08. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Matugang marina aga po, sendo ko po sa ko po si Junel Cuba. Sa headlines kita kanda sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado national. Prosecution may surprise evidence sa mga dokumento sa bangko laban kay Vice President Sara Duterte. Impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pinaglalauman na matatapos sa laog nin tulong bulan. President Bongbong Marcos asin Russian President Putin magkakaigwakan pinagapod na bilateral meeting. At danugkan na Senate Blue Ribbon na Cayetano Blanca inapod na distraction sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. DFA sabi na mga pakinabang kan mga Pilipino sa biyay ni President Bongbong Marcos dumanda sa party mismo kan Russia. Yan ang mga headlines kan mga barata ang mga detalyes at yan po pagkatapos lang nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang liwata, marhay na aga sa Indo ko po si Junel Cuba. Sa detalyes kita ka na sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado national nangapudan ngunyan si retired Senior Associate Justice Antonio Carpio na magbalus ang Pilipinas matapos ipagpangalad kan China ang paglaog ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Asin kan sa iyang pamilya sa teritoryo kani. Sabi ni Carpio dapat ideklarang persona non grata ang kaparihong posisyon ni Teodoro sa China bilang haros kapariyo kan naging lakdang kay niya. Magigirumduman ipinataw kan na China ang sanksyon laban kay Teodoro ninuli kan na subuot pa oro otro kaninga salang pahig mapadapit man sa China na nakaapektar sa lehitimong interes kasumpay kan na duwa nga nasyon sakop kan ipinataw na sanksyon ang pagpapangalad sa paglaog ni Teodoro kan sa iyang agum asin kan sa iyang mga aki sa mainland China, Hong Kong asin man duman sa Macau.
Sa iba pa niya itong detalles ngunyan kana sa tuya pa nga mga nagababaga pa nga mga barata sa lado nasyonal. Ipinagpahig ni Senador Pampilo Ping Lacson na ang posibleng preventive suspension kan mga senador na sangkot sa flood control standard o iskandal. Ada sinasabi na subuot digdi dahil man makakaapekto sa dalagan kanda gigibuon na investigasyon kanda grupo sa party mismo kada pinagapod na impeachment trial laban man kay Vice President Sara Duterte. Nasambit na nga bagay mismo nga pinaga-anunsyar kana nasambit na nga senador matapos na digdi magkaigwa kana sinasabi na subuot digdi nagkakaigwan ni mga pagduda na posible subuot na maapektaran ana nasambit ng dalagan ka na impeachment case. Pinagapayag na nagdadanay pa man giraray bilang mga legislador asin bakong bilang mga senior judges sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Lacson na magkaiba ana Senado asin man ang Senate Impeachment Court kaya pariyo ana sa indang komposisyon. Subuot kung masuspindi ang siyam ng mga senador arog kan pinaglalauman, pwede subuot na makamtana ana kinakaipuan na 16 na buto para man sa conviction asin na mapuli sa krisis kan nasambit ng investigasyon. Naglataw ang urulay ninuli man kang posibilidad na bakong bastante ang bilang kan senator judges kung suspendyon kan ombudsman asin anday mababa sa siyam ng mga senador kasumpay kan flood control scandal. Kinakaipuan kaya ang 16 na buto tangani mana na digdi matulan ang sarong akusado. Sa iba pa nga detalles kanda sa tuya pa nga mga barata pagitang unyada sa lado nasyonal, pinakusog kanda Philippine National Police o PNP ang kampanya laban man sa guerrilla style scam hub na subot pinapadalagan kan natatadang mga galamay kanda mga pinasarang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sabi ka na PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. paragos nindang pinagbiberipika ang mga intelligence report manungod sa saradit na mga network na ini ang nagtatago sa manlain-lain na parte ka nasyon. Maski nga ni kadakol man sindang nalansag o digdiya na bungkag tinawan doon ka na pamayo ka na pulisya sa interong nasyon na daisinda mapundo sa kunang naidagos na uubos ang mga ilegal na mga aktibidad sa pagbabanta kan seguridad sa lado kan publiko. Inot nang nagpatanid si dating House Squad Committee Overall Chair Robert East Barbers mapadapit sa liwat na pag-uorganisa kana mga sindikatong ini sa masa sadit na grupo tanganing makaiwas sa radar kanda mga autoridad. Kasumpay kan bagay na ni nangapudan si Nartati sa publiko na tulos na isumbong sa pulisya an anuman na makadudang operasyon sa laog mismo kan sa indang komunidad. Sa iba pa nga detalles kan mga barata sa lado nasyonal, padagos na pinagmumonitor kan Philippine Institute of Volcanology PBOX ana epekto kan 7.8 magnitude na linog na nagyugyug duman sa Mindanao kan dapit sa 8 kan bulan kan Hunyo 2026. Basado sa pinakauring report kan sinambit ng ahinsya kan Hunyo 15, 2026 o kasudma, igwana nin kabilugan na 6,058 na mga aftershock ang na-record sa nasambit ng linog. Sa tahaw kani 1,451 ang na-plat o napagaramanda ang eksaktong lokasyon mantang 78 ang namatian kan publiko. Ang magnitude ng mga aftershock nasa pagultanan kan 1.2 sa gundang 6.4 sigun pamada sa nasambit ng eksperto. An offshore Sarangani earthquake ang saro sa pinakamakusog na na-record sa riyon ka na nakalis na taon na naging kausa ini kanda temporaryong pag-evacuar kan mga residente sa coastal areas. Dinuli kan na banta kan tsunami maski nani ang kaluyan na binawi paman giraray anasambit ng abiso.
an Sarangani Bay anda kataida na probinsya asin bistadong parte kanda Cotabato Trains sarong aktibong fault system na perming nagbubunga ni na makusog na linog duman sa parte mismo kan Mindanao kanda 2019 sarong serye nin magnitude 6 plus na linog ang tuminama sa Cotabato asin Davao Region nagbunga kan pagkakaraot kana mga edipisyo building asin man mga kabuhayan sa tao kan padagos na aftershock pinagpahayag asin siniguro kan PBOX na mayo ni nahiling na mga sinyalis kanda volcanic activity na kasumpay kanda sinambit ng linog sering pa man pinagpagirumdum ang publiko na magdanay na preparado asin na magsunod na sa mga abiso kan lokal na gobyerno. Sa iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pang mga barata pagitangunyada sa lado nasyonal ang House Prosecution Panel gustong bukasan sa media asin na magamit ni na Tagalog na lingwahe sa gigibo na impeachment pre-trial. Inagad kan House Prosecution Team sa Senate Impeachment Court na tugutan na makapagpartisipar ang media asin magamit ni mga lingwaheng Tagalog o Pilipino sa nagdadangadang na pre-trial conference para sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Sabi kan lead prosecutor Batangas Congresswoman Gerville Jinky Beatrix Luistro. Ini ang parte kan sa indang mga isusulong na mga pre-trial briefing sa June 18 tanganing masiguro na bukas madaling maintindihan asin masundan kan publiko ang dalagan kan na investigasyon o kanda vista. Apwera kanda pagtugot sa mga miyembros kan media inahagad kan prosecution anda pagkakaigwa kana paggamit kan diskusyon sa manlain-lain ng mga dialogo asin pagpapasunod ka na open rule sa paghahapot asin man na pagdulni na mga importante sa katotohanan o substance over technicalities kisa sa mga legal na mga teknikalidad. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal nagsungko o nagpasyar o nagpasiring sa mga lugar na tinamaan ka na linog DSWD nagpapatuo asin na nagpapadagos ka na mga tabang nagsungko si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga lugar na naapektaran kan makusog na linog tanganing personal na aramon asin kumustahon ang kamugtakan kan mga residentes sigarudon ana tulos-tulos na pagatod kan tabang kan na gobyerno basado sa DSWD Secretary Rex Galyanda o Gatchalianda dagos-dagos ang pagdul kan pinagapod na family food packs asin cash assistance sa mga apektadong mga pamilya padagos man ana pakikipag-ulay kan DSWD sa mga lokal na gobyerno asin iba pang mga ahensya kan gobyerno tanganing masiguro na mas pang maparikas asin na maging maraya ang pagatod kan mga ayuda sa mga naapektaran kan nasambit na makusog na linog duman sa parte mismo kan Mindanao. Ipinagpahig ni House Lead Prosecutor Representative o Congressman Gerville Luistro na dainahihiling kan na lado kan House Prosecution an anuman na issue in kaso daini asin sarong abogado ang pinagtalaan na presiding officer sa nagdadangadang na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ni Luistro, bako ining magiging dahilan para man maging rason sa maray na pagkakaigwa kana gigibuo na pista sa kaso kana nasambit ng Vice Presidente and pre-trial kana nasambit ng kasong impeachment nakatalaan na gibuo na sa maabot na aldaw kan Huwebes.
Sa iba pa niya itong detalyes ganda sa tuya pa nga mga barata pa sa lado nasyonal, mayong drama, mayong delay, mayong dahilan para dai magtrabaho. Pinagpayag yan ni Senador Miguel Zubiri na preparado ang lado kan mayoriya na gibuo ng special na sesyon ay pinagapaapod ni President Bongbong Marcos maabot na Hunyo 17 o sa aga. Dagdag pa man kaniya, nagtutubod siya ang mandato kana institusyon asin na pananagutan sa parte kan publiko padagos na pagpapasunod sa kada miyembros kan Senado sa indang mga trabaho. Dusing bagong mga majority na papanginutan Senate temporary Tatsalyanda na nagapayag na maatendera sa nasambit ng sesyon na nagigibo na sa aga. Ipinapod na special session kada palasyo kan Malacanang na inot kini paabot naman na inda ayag si Senador Joel Villanueva na maatendera sa nasambit ng sesyon. Inulitay ni dato kan konstitusyon asin ini ikakarahay para manda sa parte kan mga namamanwaan ng mga Pilipino bilang trabaho kan Senado kinakaipuan na subuot digdi tawanin atensyon ang mga nagdadanay na mga sinasabat na problema kan nasyon Pilipinas. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, magsisabing sorpresa ang mga ebidensya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, ang mga dokumento asin mga testimonya gikan sa mga representante kan bangko na daipa nahihiling kan na publiko aging mismo kan mga prosecutors. Ini pahayag kan House Prosecution Panels sa kaputan akon sa ina igwasindaning kaput na mga ebidensya na daipa na isa sa publiko asin posible subuot na magkaigwanin epekto sa resulta kana sambit ng bista. Sabi kan lead prosecutor Batangas Congresswoman Gerville Trix Luistro, maski ngani kay banan ang mga inisa sa indang reservation list o mga ebidensya, ini ang igigilid muna para mada sa nasambit ng investigasyon o sa nasambit ng bista. Mayo pa sa presentikan mga bangka documents sa indang pangangataman. Pinagapayag asin pinagpaliwanag ni Luistro na sa oras na magpuon ang bista, magpapaliwas sa nihinda subpena o kasuguan ang Senate Impeachment Court para digdi periton iluwas ana nasambit na mga record asin magatubang ang mga opisyal kan bangko na kung sain digdi subuot iyuman ang pinag-aantisiparan ang grupo kan prosecution panel. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado nasyonal, pinaglalauman na maabot sa 3 bulan ang gigibo na impeachment trial laban man kay Vice President Sara Duterte kapag nagpuunay ni sa maabot na pitsa 6 kan bulan kan July 2026. Sa kalkulasyon kan lead prosecutor Batangas Congresswoman Gerville Luistro, matapos haputon kung may nahihiling na timeline ang prosecution na matatapos ang impeachment trial. Sinabi ni Luistro kung magiging dagos-dagos asin mayo nin magiging problema ang pagdangog matatapos ang trial sa bulan kan Septyembre. Tinawando ni Luistro na itatalaan kana Senate Impeachment Court ang pinal na schedule asin bilang kan mga aldaw sa nasambit ng pagbista na gigibo na pre-trial conference sa maabot na pitsa 18 kan bulan kan Hunyo o sa maabot na Webes. Sabi pa man ni Luistro, digdi haputo na
anda mag-ibong nalado kung pirang aldaw an sindang kinakaipuan para man mailatag an sindang mga ebidensya asin mga testigos. Digdiman na ipapamati kan mga nasambit ng mga mambabatas na ibinasi ang kalkulasyon sa nakalis na impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona na nag-abot nin 4 na bulan poon kan Enero sa gunang bulan kan Mayo kan taon na 2012. Ninuli kani nagtutubod si Luistro na kakayano na tapuson ang kaso ni Duterte sa laog lang nin 3 bulan. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado nasyonal, pinagkumpirmar kan Department of Foreign Affairs sa DFA na may nakatalaan na bilateral meeting si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin man si Russian President Vladimir Putin. Sa pre-departure briefing duman sa Malacanang ipinagpahig kan DFA Assistant Secretary Dominic Imperial na parte ni kan pagrumdum sa ika-50 anibersaryo kan diplomatic relation sa pagultanan kan Pilipinas asin man kan Russia. Segunda kay Imperial sa gigibo na bilateral meeting pinaglalauman na tutukaron kan duang leader ana mga paagi para man mas pang mapakusog ang kooperasyon kan duang nasyon sa dalagan kan enerhiya asin man food security. Tutok man ang presidente na si President Bongbong Marcos asin President Putin sa nagkapirang mga importanteng regional asin international issues arog kan epekto sa lado kan seguridad, sa lado kan enerhiya pagkakaan asin nagpapadagos na krisis iriwal o gera duman sa parte kan Middle East. Abo man panginutan ni Imperial kung makapagsasara nin kasunduan ang duang nasyon mapadapit man sa urulay kan supply kan lana, nuclear energy o renewable energy, kundi halaton na lang kung ano ang magiging kakaluwasan kan sa indang pag-uurulay. Magiging party man subot kan bilateral meeting and kooperasyon sa pagultanan kan Pilipinas asin man Russia sa dalagan kan turismo, edukasyon, kultura, science and technology asin people-to-people exchange. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang barata sa lado nasyonal, pinagapod ni House spokesperson Lanao del Sur Representative Sia Alonto Adjong na sarong distraction o pang-re-revoke sa naman sa nagraraninang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang planong pagpapadagos kanda pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee sa luwas kanda Senado. Tinawan doon ni Adjong na lakdang kadagkaperang mga senador na kakampi kan dating presidente kan Senado ang sarong PR istanta tanganing ilihis ang atensyon kan publiko gikan sa pagkakaiguanin bista na iyo ang panginot na obligasyon kan Senado sa irarom kan konstitusyon. Pinaglinaw man ni Adjong na ini ana sa iyang personal na pananaw asin bakong opisyal na paayag kan bilog na House Prosecution Panel. Mantang tinawan doon kaniya an impeachment prosecution San Juan City Representative Isabel Maria Zamora, Batangas Representative Gerbil Loistro na digdi pinagbibisto kan Kamara ang liderato ni Acting Senate President na si Sherwin Wind Gatchalian. Sigun pa man sa nasambit ng kongresista, maski may libertad o kalayaan ang mga senador na magpahayag ang anuman na lehitimong pagdangog kinakaipuan may kondisyon kan bagong liderato kan Senado. Nakatalaan magsagibo man kan pre-trial conference ang Senate Impeachment Court sa maabot na Unyo 18 o sa aldaw kan Huwebes. Mantang formal naman na mapuon ang bista laban sa Vice Presidente sa maabot na pizza 6 kan bulan kan Hulyo 2026.
Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, siniguro kan Department of Foreign Affairs na dakula ang pakinabang kan mga Pilipino sa biyahe sa Russia ni President Ferdinand Marcos Jr. Sabi kan DFA Assistant Secretary Dominic Imperial, nakabali digdi ang political security level. Tinukdo ni Imperial ang pakinabang kan Pilipinas sa mga pagkakaiguanin training asin kooperasyon kada mga autoridad parmada sa paglaban sa terorismo asin transnational crimes. Dagdag pa man ni Imperial, dakulang bagay na napakamarhaya ang kakayahan asin na kakayanan kanda mga autoridad para man sa law enforcement operation. Pagdul paman ka na mga impormasyon, sharing anda pagdagdag nin mga kaaraman legal kan mga ini para man da isinda naapiktaran asin man da isinda papaikuton sa nakanlay asin na matawanin atensyon ang mga hamon kan Pilipinas kabali naman ang pagsugpo sa illegal na droga sa iraroman kan socio-cultural failure. Makikinabang ang Pilipinas sa mga urulay kan suporta o tabang para man tawanin atensyon ang epekto kan problema bunga naman kan climate change. Sharing man suporta sa parte mismo kan salud asin man disaster management. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata sa lado nasyonal, isinumiti na ni House Secretary General Chiloy Bilicaria Garapil kanda sudmanin pagkahapon kay impeachment court clerk asin man Senate Secretary Abogado Renato Bantog Jr. ang pre-trial brief na pinagpreparar kan House Prosecution Panel para man sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakapalaman sa pre-trial brief ang mga suwestyon pagkasunduan sa mga katotohanan kan sinambit ng kaso, propose stipulation of fact asin man listahan kan mga testigo asin mga dokumentaryong mga ebidensya nga pinagaatubang sa laog mismo kan Senado bilang impeachment court. Kasabay kani ang pagsumiti kan pre-trial brief asin man entry of afference kan mga pribadong mga abogado na matabang sa House Prosecution Panel sa pagdangog kan impeachment trial laban sa Vice Presidente. Personal na pinag-inspeksyon ni President Ferdinand Marcos Jr. ang Sapo Masla Bridge sa Malapatan Sarangani na nadistroso asin na temporaryong dainaagihan matapos man kan makusog na linog sa direktiba kan Presidente tulos na pinagkumpirmar kan DPWH ang dagos na pagkakaigwa nin temporaryong na ibalik anda bulos kanda transportasyon tanganing masiguro dagos-dagos ang pagiro kan mga tao asin man kan negosyo asin mga importanteng mga serbisyo na atud kada gobyerno nasyonal duman sa mga apektadong komunidad na nadanyaran kanda makusog na linog. Personal man na pinagkumusta ni Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Presidente ang pamilyang naapektaran kan magnitude 7.8 na linog duman sa parte kan Nagian Sarangani Province. Si President Bongbong Marcos mismo na digdi iyo anda nanginot sa pagdul kan family food packs asin na mainit na pagkakaanda sa paagiman kan DSWD Mobile Kitchen sharing man anda distribution kan 350 mga chari timba gikan man sa PCSO asin na pagdul nin mga assistance to individual in crisis situation na kung sa inda importante ninda pagduhol nin kantidad na tig 5,000 pesos para man sa 453 na mga benepisyaryo na apektado kan nasambit ng linog. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata, suspendido ana sarong taon
o sarong taon na ang abogado na si Abogado Jesus Palsis III matapos siya nga mapatunayan na nagkasala kan simpleng misconduct kasumpay ka na sarong kontrobersiya na pusa sa social media. Sigun sa Korte Suprema, nagbalga si Palsis sa ipinagtalaan na reglamento na pag-uugali para manda sa mga abogado. Ninulikan paggamit subot kani nina mga malalanit asin na makukulog asin na dai tama sa pagtaramkan sarong puskan 2018. Nag-ugata anasambit ng kaso kanda dipensahanda ni Palsis an sa iyang tugang na si Nico Palsis matapos akusaran kan sinasabing qualified theft kan actress as in television personality na si Chris Aquino. Sa iyang social media post nagbalo sa subot ini ni na mga pagmumuda asin pagtataram na nakakainsulto laban sa mga nagsusuporta kay Aquino. Ipinagpahig pa man ni Palsis na parte kan sa iyang karapatan kan malayang pagpapahayag an sa iyang naging kapayagan. Alagad sinabi kan Korte Suprema na may mga limitasyon ang kalayaan na ini para man sa mga abogado. Ninulit na pinaglalauman sinda na maging maingat, responsable, profesional sa sainda mga iro asin na pagtaram maging sa parte kan social media. Sabi pa man kan Korte Suprema, pwedeng ipinagtanggol sa naman ni Palsis an sa iyang tugang. Alagad dapat subot ining ginibo sa paaginin maray na paliwanag asin na makaustisyang argumento bako sa paagikan na pagmumuda asin personal na pag-aatake. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagkitangunyad sa lado nasyonal. Paragos na pinaglalapag ngunyan ka National Bureau of Investigation NBI ang mga nasa likod pagkanda sinasabing paghaka sa saindang government website sa Pilipinas. Sabi kan NBI Director Melvin Matibag, napagaraman na ninda ana mga taong posibleng sangkot sa insidente asin sa presente na sinda inaaram para mada sa pagpapanagot sa lay. Ipinagpahig kan NBI na digdi idadagos ninda ang investigasyon asin papanaguton ang mga responsable. Ninulit malinaw na may pagbalga sa lay ana sa indang pinagibo. Nainot kani sarong grupo kan pinagapod na Nullsec Philippines ada nag-ako sa paghaka asin pagbabago ka nagkapirang party kan website kan gobyerno. May mga minsay mada subuota sindang pinagwalat na patanid sa pagbabatiko sa lado kan Senado. Napabarata na ang website kan House Representative na biktima kan kaparehong cyber attack kung said may mga mensaheng nagkakaigwa ni na pagbasol sa lado kan gobyerno mapadapit sa issue kan korupsyon asin tiwala kan publiko. Pinaglinaw kan Cybercrime Investigation and Coordinating Center CICC na mayo nin sensitibong impormasyon ana nako ang data kan mga hacker. Sigun pa man sa CICC, naapektaran lang iyo ang mga pampublikong mga website asin bako ang mismong internal system kan mga ahensya kan gobyerno. Ang iba pa nga detalyes kan mga barata kita sa lado lokal, international asin sa kinabanin Karawat pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin.
Huwag kang mangambawa na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Matupon yan sa detalye kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Magtugang na binyata na nagadaan sa kasulo sa kararayan sa laog kan siyudad Kinaga. Inaghinayangan kan na mga paratukdo anda sa Lunggigi Kararayan National High School. Grabe ang paghinayang kan na mga paratukdo o teachers dyan sa Salunggigi Kararayan National High School sa pagkagadan ka na magtugang na sinda Marian Asinwan Michel o Michel Binyas nagadana sa sulo sa party mismo kan sa Indangarong sa barangay kan Kararayan kan nakalis na aldaw kan na Miyerkules nin na pagkabanggi sa ikaduwang palapag kan nasambit ng eskwelahan may hiling asin madadalan ang mga tukawan na dati nindang pinaggamit sa klase sa ngunyad magdadanay na bakante kasabay man ka na pagkakaigwa nin pagmundo kan sa indang mga klase asin mana ana mga paratukdo sa nasambit ng eskwelahan. Sabi kan mga paratukdo ariyo nga nangangarap na makatapos nin pag-aadal an magtugang asin gusto ko da ng maging saro man na teacher balang aldaw iniladawan da sinda bilang mga magagalang ang may higos asin man may dedikasyon sa saindang pagklase sa payag tinawana kanda asambit ng mga paratukdo sa pagiman ni Ma'am Marjorie na marhay na estudyante na magtugang may paggalang sa saindang mga paratukdo asin kapwa na mga estudyante asin na perming maigus sa pagklase kaya man grabe ang saindang paghihinayang sa nangyaring pagkakagadan kan duwa sa nangyaring kasulo. Tinawan doon ni Ma'am Mercy ang mga dia agi-agi kaibanan na ana magtugang kung sa ina siya pa ana sindang sinasabing teachers sa asignatura mathematics aktibo ang duwa sa klase asin naglalapigot na makalauga aral daw. Maski ngani may pagkakataon na mayo sindang balon kinakaipon nindang lakawon ang eskwelahan ikan sa sindang arong mantang digdi na katalaan na ilubong ana magtugang na binyas unya na aldaw sa Concepcion Pequeña Cemetery sa presente nakaburol ana usaga nakatalaan na ilubong sa aga sa Concepcion Pequeña Cemetery sa presente nakaburol ang sindang mga bangkay sa Barangay Hall kan Kararayan kung sa ina padagos adigdi igdadalaw kana mga kaparyentes mga barkada asin mga residentes asin na padagos na nakikidumamay kay na naman ang sindang mga kaklase asin kapwa estudyante sa nasambit ng eskwelahan. Iba pa nga detalyes kan mga bareta nasa linya si Buyet Paderes. Buyet Kamin. Arestado ang dalawang lalaki matapos na mabakalan ng labi sa 100,000 pesos sa kantilan kan Cebu asin nako ang paningbadil sa ikinasang buy-bust operation sa Casa Street Barangay Abilia kan kaging aldaw. Binisto mga suspect na sinda Ili 46 anyos kan Barangay Santa Cruz asin Rain 26 anyos residente kan Kamaligan Camarines Sur. Nasamsam sa operasyon ayon na si Sheikh ang pinagtutubo ng Cebu na 15 gramos ang timbang asin may kantilan 102,000 pesos.
na-recover pa ang sarong kalibre 45 na may 2 bala. Sa pag-verify, nagluluwas na si Ili Igo ang dating kaso sa pag-violate sa RA 9165 as in robbery. Samantalang si Rain, may dati ng kaso na robbery. Para sa BBS News, Boyet Paderi. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa nga detalyes ganda sa tuya pa nga mga barata pakitang unyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata lokal ang tunay na serbisyo da ilang susunod asin na pagpapasunod kan lay kundi ang pagpapailing kan malasakit asin pagtabang sa kada mga namamanwaan na Pilipino adagos na pagdul nin tabang sa kapwa ana pagbisto asin na tabang na saro sa mga sinasabing ehemplo ka na mga namamanwaan na agsagibo ang Naga City Mobile Force Company at PSB Team 1 sa panginginot ni Police Senior Master Sergeant Helvin Archaga, Team Leader, kapag dulkan mga food packs sa mag-agum na balinggit na Suna 5 Barangay San Felipe, Naga City o beto ka na sambit ng aktibidad na magdul and makataong tabang asin bistoon ang sindang padagos na pakikisumaro asin pagiging uwaran ng mga namamanwaan sa ladukan komunidad. Nagserbi man ini ni napaagit ang aning maspa na mapagtibay ang relasyon kan kapulisan pati naman kan mga namamanwaan mapa alang ibuga ang pagmamalasakit sa kapwa asin may paling ang padagos na dedikasyon kan Naga City Mobile Force Company sa serbisyo publiko asin na relasyon sa lado kan komunidad aramada sa paray na relasyon kanda ang namamanwaan pati naman marhay na seguridad sa parte kan komunidad. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata, nasa linya si Daryl Banyas. Daryl, kamin. Base sa Proclamation number 1297 na pigpaluwas kan opisina kan Republika kan Pilipinas ngunya na Martes, Hunyo 16, pigdeklara na special non-working day sa banwaan kan napili Camarines Sur bilang pagselebrar kan ika-71 taon na anibersaryo kan pagkakamok na kan sinabit ng banwaan. Ang deklarasyon na ini resultaman kan kahagadan kan sanggunian bayan kan pili sa panginginot ni Mayor Marivic Solano na pigsuportaran asin pig-endorso ni Gobernador Elry Villafuerte kan probinsya ng Camarines Sur bilang pagmidbid sa importanteng okasyon asin man kasaysayan kan sinabit ng banwaan o banwaan na pili. Pigimbitaran ang gabos na mga namamanwaan na makisumaro sa mga nakatalaan na gibuhon asin programa bilang parte kan selebrasyon kan foundation anniversary. Iribahan na isisilibra ang mga tayo kan banwaan na pili na sugon ang service sa komunidad. Dagdag na bareta sa lado lokal. Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, official nang pinagdeklara bilang University of Camarines Norte, UCN, ang dating Camarines Norte State College sa CNSC duman sa Dait Camarines Norte. Yan bunga naman ka na Republic Act number 11399. Tigun sa report, ang lakdang kinumpirmar matapos ang paborabling desisyon kan Commission on Higher Education CHED and Bank sa pagiman kan CEB Resolution number 309-2026 ay pitsa Mayo 25, 2026 na mapasairaro sa kumpirmasyon kanya UCN Board of Regents sa inot na parte kan implementasyon na batas ipinasa kan Agosto 22, 2019 nakapalaman sa conversion kana CNSC bilang State University kasunod ka na pagbubusisi kan CHED sa nagsasabing natawanin na atensyon asin na kompleto kan institusyon ang mga kinakaipuan na reglamentos para man sa sarong university status sa presente.
Pinagbugtaka si Abogado Ryan L. Estreves sa DPA bilang inot na university president kan UCN matapos magserbi bilang ikapito Huring College sa President kan CNEC mantang tinawandoon ni Estreves na ana pagbabago an bako lang mapadapit sa pangaran kundi sarong mas mahiwas na mandato para man sa akademikong karahayan asin mada anda sayantipiko serbisyo sa lado kan komunidad pagduol nin mga kadakol na mga oportunidad para man sa mga estudyante kan Camarines Norte sa bilog na Bicol Region sa ngunyad pinaglalauman napapaywason pa kan UCN ang mga programang pang-akademiko asin na research initiative asin community development project bilang parte kan bagong tado kan institusyon sa kabilugan poon kan pagiging kolehiyo tagkod sa pagiging universidad ipinagpapadagos kan UCN ang advokasya kani para sa serbisyo kalidad na edukasyon adagos na pag-asenso sa lado kan Camarines Norte asin man kan eskwelahan. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyanda sa ladwa lokal. Mga nagsimba sa St. John Baptist sa Paris sa Sipokot, Camarines Sur nagpartisipar sa earthquake preparedness drill. Atapos ana 7:30 AM mas kasudma sa St. John Baptist sa Pares sa Barangay South Centro Sipokot, Camarines Sur nagpartisipar ang mga nagsimba sa ginibong earthquake preparedness drill. Pinanginutan kanda Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office MDRRMO Sipokot asin kan Paris Social Action Committee ang ginibong aktibidad beto kana inisyatiba na matawan ang mga nagsisimba in importanteng kaaramanda asin practical skills kapag respondi sa kada igwa inda nangyayaring linog paisulong ang kaligtasan na preparasyon kan community resilience. Antang nagpasalamat man ang liderato kan St. John the Baptist Paris sa MDRRMO Sipokot Paris Social Action Committee asin sa gabus na nagsuporta na kisumaro sa nasambit ng earthquake drill. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuyang mga barata ngunyanda mga tugang barata na kitang ngunyanda sa kinabanda o sa luwas kana nasyon sa satuyang barata internasyonal. Ang US Iranda nagperma sa kasunduan para tapuson na ang sinasabing giyera duman sa Gulf region. Inanunsyo ni US President Donald Trump kanda nagtalikod na aldaw kan Lunes o kasudma sa parte kanda Estados Unidos de Amerika na nagperma na ang Estados Unidos asin ang Iran sa sarong Memorandum of Understanding hobweto na digdi tapuson na ang padagos na tensyon sa Gulf region asin liwat na buksan ang Strait of Hormuz. Sabi ni Trump, the deal all signed mantang nasa G7 summit sa France. Dagdag pa kani na haros liwata na buksan na anda dalan kanda sinasabing agian kanda mga krudo kanagkapirang bulada na subuot na apikteran kan blockade na nagbunga kan global economic disruption. Nakatalaan man nagibuon ang special ceremony sa Geneva sa Biyernes mantang pinaglalauman na digdi iluluwas sa publiko ang bilog na detalye kan kasunduan sa mga masunod na aldaw. Sering man tulos ining sinita kan mga kritiko kan Estados Unidos kung sain nangangapudan si Senate Democratic Leader Chuck Schumer na sarong publiko o na sarong publiko na ana bilog na nilalaman na kanasambit ng kasunduan
asin ipaliwanag kung ano ang tunay na karibay kana sambit ng deal kabali na ang epekto kani sa lado kan seguridad kan na Amerika kasabay kan na pagperma sa kasunduan na pabareta na nagbagsak ang presyo kan lana sa pangkinaba na merkado ninuliman kan na paglaom na matatapos na ang krisis sa supply mantang naglangkaw man ang mga stock market indices. Apuera sa pagbubukas kan Strait of Hormuz na pabareta man nakabaliman sa kasunduan ang pagpapasunod kan 60 dias na ceasefire para man sa negosasyon manungod man sa mas dakulang issue kabali na ang nuclear program kan Iran asin posibleng paghali kan mga sanksyon. Sa satuyang barata ngunyan mga tugang sa kinabanin na karawat haros digdi tinalaka kanda Cafe Verde ana fans kanda 2026 FIFA World Cup matapos magtabla sa skor na 0-0 kontra Football Powerhouse sa Spain sa Group H match kan nagtalikod na aldaw kan Lunes o kasudma. Ninuli kani pinaglalauman madali lang para sa Spain ang laban kontra sa Cafe Verde na naka yaon sa ika-64 na pwesto asin inot na bisis na lamang na nagbali sa World Cup. Sering man, kabaliktaran ang nangyari sa aktual na laban. Maski nga ni dominado kan na nasyon kan Espanya, ana pagkapot kan bula asin na naggibonin mas kadakol na pagkakataon para makagul dahil ninda nagibo na makalusot sa matatag na depensa kan Cape Verde. Naging panginot na bida sa laban ang veteranong goalkeeper na si Busiha 40 taon asin matapos ang 7 magagayo na saves na sabi na padanay ang clean sheet para man sa iyang kupunan kabali digdi ang paghipa sa mga tira ninda Ferran Torres asin man Emerica Laporte. Mga tugang iyan ang kateripunan kan mga bareta tapangarang kan sa tuyang mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa engineering department nakaibanan ta dyan Sir Stephen Pabis. Ako po si Junel Cuba Mabalos kan sa pagantabay mapasatuya pulugunan biyaya patin an bendisyon kan mala Diyos. Salamat po basta bareta sigurad. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7:07. BBS Basta Bareta Sigurado. Bago kang marina aga ko si Junel Cuba sa headlines kana sa tuyang mga barata kitang unyada sa lado lokal sanggunian da bayan kana banwaan kana buhi Camarines iga haput ana MDRRMO kung gurano ka preparar anda sa indang banwaan kun magkaigwa ninda kusog na pagtama kana linog. 47 anyos na lalaki dako pa sa illegal na droga. Bagong batch sa Naga City Youth official nagsumpa. Sa tuya pang mga pamayukan na mga barata sa ladukal, Naga City PNP naging maray ana pagpapadalagan kasumpay kang kampanya na sa illegal na droga. Yan ang mga headlines kana mga barata, ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana.
Pero kalma lang, ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mga tukang liwat, mga inaagas, ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes na kan mga barata sa lado nasyonal, Mayor Lene Robredo daida nagtutulirar sa parte kan mga narsis na ipinagre-reklamo ni Nuliman kan maraot na pag-uugali kaniya na namamatian na paramada sa mga agapapabulunga sa ospital. Pwedeng matanggal sa sindang trabaho ang mga nurse na ipinagre-reklamo ni Nuli kan maraot na pag-uugali kaniya sa parte kan mga pasyente na pinagdadara sa Naga City General Hospital. Sabi yan kan alkalde kan Siyudad Canaga, Mayor Lene Robredo, an urulay mapadapit man sa reklamo laban sa mga nurse nasa Human Resource Management Office na asin Naga City Legal Office. Ay subot ini itutulirar kan alkalde ansin may posibilidad na digdiya masampan pa inining criminal case asin pwedeng matanggal sa saindang mga trabaho. Sa iba pa sa tuya pa nga mga barata kitangunyan sa lado lokal naghagad nin tabang ang Naga City LGU sa Dulca Maridisura aramanda digdi sa deployment ka na tupad workers na kung sa ina kinakaipuan sa manumanong paglinig ka na mga pribadong mga drainage digdi sa laob paradong mga drainage digdi sa laog ka na Siyudad Canaga. Sabi ni Marvin Sigun, an acting head kan City Environment and Natural Resources Office sa Senru, mga nga ipuna nintabang gikan sa saindat nga ni man malinig maiwasan ang pagbaba sa nagkapirang mga barangay sa laog kan Siyudad Canaga. Target ngunyan kan na enro kan na naga na magsagibo kan nasabing paglilinig sa mga drainage sa bilog na syudad. Magigirumduman digdiya kadakol na naman ni na ati sa party kanda creek and sa Sagup Creek and Concepcion Pequeña Naga City pagkapiraman ng mga lugar digdi sa laogan Siyudad Canaga ana pinagabaha tulos kana mamatian ana inot na pagbagunas kan makusuga na bulos kan urana ang nagtalikod na aldaw kan na Sabado. Ang mga araw kaning insidente iyo ang kinakaandanan ngunyan kan mga residentes inhuli ta kun mag-abot na subot ang panahon kan tag-uran aka grabe na naman na baha ang mamatian sa sainda mga lugar partikular na digdi sa laog kan Siyudad Canaga inhuli kan problema sa drainage system. Iba pa nga detalyes kanda mga barata nasa linya si Buyet Paderes. Buyet kamin. Ipinaliwanag ni Mayor Lene Robredo ang mga pangilot na rason kung kaano sa padagos na nakakamati ng pagbaan perang lugar sa Siyudad Canaga kung in kaso nagpukusog ang pag-uran. Sigun igdi sa lugar na perming pigbabaan palibot kan SMCT igwang tulong pangilot na rason. Inot na babaratan ang tubig kan mga release kan tren kaya nakipag-ulay na ang LGUs Naga sa PNR para tugutan ng pagpahiwas ng drainage system sa lugar.
Ikaduha, bagaman hararom ang drainage system sa panganiban, mas halang koman ang outfall kaini. Harani sa tulay na rason ang pagbalik o backflow kan tubig. Ikatuluan na inanasubot ang agyan sa parte kan diversion road huli sa mga construction sa lugar. Huli kaini ipigsusulong kan sunod ang pagbilog kan sarong local building code para masiguro na may sasaalang-alang ang lokal na sitwasyon sa mga bagong infrastruktura. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, panagos ang pagpapatrolya online Canaga City Police Office sa Labanda sa parte mismo ka nangyayaring prostitusyon asin iba pang klase ng illegal na aktibidad cyber space. Ini ada pinagsiguro ni Police Lieutenant Colonel Elmer R. Azores Jr. ang pamayukan City Community Affairs and Development Unit Canaga City Police Office. Big-in kaminar kani ang publiko na i-report ang anuman na klase ng illegal na aktibidad sa senda mismong opisina. Po ang satuyang cyber patrolling dahil ang prostitution po ay talagang nangyayari sa tuyang lugar. Ang satuya pong mga kababayan ay pinapakiusapan din po natin maging mapagmatsyag po sila at pwede po silang inikayat po namin magbigay ng impormasyon sa ating mga kapulisan. Tayo ay tulungan. Party kan mga pahayag kanda opisyal kanda Philippine National Police digdi sa laog kana syudad kana Naga Police Lieutenant Colonel Elmer Azores Jr. ang pamayukan na Community Affairs and Development Unit kan Naga City PNP. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga detalyes kan mga barata sa lado lokal nasa linya. Sa iba pa nga detalyes kan mga bareta sa lado lokal, ipinahayag ni Engineer Jewel Martin ang pamayukan Solid Waste Management Office adigdiya subuot nagpapadagos ang pinagigibong diklaging operasyon sa gabos na mga drainage system digdi sa laogan syudad Canaga. Maski nga ni nagpuna ang ereskwelahan, pinagpapadagos paman girara ini kana sa indang opisina tanganing masiguro sa panahon subuot kana pag-uranda siguradong di dire-diretso ang bulos kana tubig sa mga drainage system. Anda problema, iyo mismo ang nagkapirang mga residentes na padagos man na nagapon kan mga basura sa kanal na iyo ang nakakabara kung kaya digdi naguulanto o biglang nakakamati nin baha anda nagkapirang mga lugar sa parte kan siyudad Canaga. Uyaan pahayag ni Engineer Jewel Martin. Iya po, yang kita siyempre tingnan na yung area. Nagdidiglagin kita tayo po yan si instruction na sa panahon pong araw kanin, summer, maluyaman ang uran, kaya yan po si panahon talagang magdiglag. Kaya po naman sa mga lalong-lalo sa may consumption, sa may sahod po nahiling min na po ito, alilinigan min na po ito, katabang min na po si city engineer, saka si Enro, tangali po. Of course, ibami po si barangay council ng consumption kanya. Tangali po na maayos ini. Ang target date mo po kayo niyo, pag nga rin dapat nag-iriskwelahan na po, nagsisimot na. Ngunyan na continuous mangyayari si pagliligtas yung pagdiklat na po sa labos sa mga deliges sa namin. Partikan mga pahayag ni Engineer Jewel Martin ang pamayukan na Solid Waste Management Office digdi sa laog na siyudad na Naga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa ladwa lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata sa lado lokal ang produktong gibo sa mga PDLs bida man giraray sa Perya di Camarines sa PET. Produkto gibo sa mga PDLs ada nakahiling asin na naihiling ada para bakal ida sa nagpapadagos na Perya di Camarines PET
Iblis ana mga produktong gibo sa parte kan na person deprived of liberty PDLs gikan sa Bureau of Jail Management and Penology BJMP digdi sa Naga District Jail, Mel Dormitory asin iba pa mga jail facilities kana probinsya ning Camarines Sur. Abi iyan ni Jail Officer Tuglin Climaco, Livelihood Officer kan BJMP Naga District Jail, Mel Dormitory, kadakol na mga programa anda sa indang hinsya kabali na digdi ang livelihood program nag-serving income generating program para man sa mga PDLs sa paagi kaniya nagkikita o nag-i-income ang mga PDLs asin na ipapadara ninda sa indang mga pamilya asin na natatawan nin solusyon ang ibang pangangaipo sa laog mismo kan jail facility. Kabali sa mga naitampok na mga proyekto nagibukan mga PDL sa mga preso iyo na lampara ng paglaom may imahe ni Nuestra Señora de Peña Francia asin na artwork asin iba pa. Agpasalamat man ang BJMP sa DTI Camarines Sur ninhuli ka subuot inot na beses na nagpartisipar sinda sa nasambit ng trade fair ang naipabisto tulos ang produktong gibukan mga preso o PDLs. Taro lang ang BJMP Naga District Jail, Mel Dormitory sa 33 na mga exhibitors na nagpartisipar sa Perya de Camarines Sorpet Iblis na nagpuon ka na June 11, 2026 iyan nagtapos kasud mga June 15, 2026. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga bareta pakitangunya na mga tugang sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal. Ang mga nagkatiripo na mga sediments o silt sa mga drainage ang pinagkukonsidera kausa kan mga nagkatiripo na mga sediments o slits sa mga drainage ang pinagtutok ng kausa kan pagbaha sa nagkapirang mga lugar digdi sa laog kan na siyudad Canaga kan nagtalikod na aldaw kan Sabado inuli kan na makusuga na pagbagunas kan na Oranda asin man na localized thunderstorm. Abi yan ni Marvin Sigona, an acting head kan City Environmental and Natural Resources Office o Sentro ang mga nagkatiripo na mga sediments o gikan sa mga nag-aaging mga taon na gikan sa pagtama kan mga bagyo partikular na kan bagyong Christine inuli kani kinakaipuan na manumanong aralion ang mga nagkatiripo na mga sediment o aralion na ang nasambit ng mga bilog na iniya sa parte mismo kan drainage sa tanganing matanggal ang bara asin na mapakaray ana agian kan na tubig digdi sa mga salog partikular na sa mga sinasabing mga drainage sa laog kan siyudad ni Naga. Ordinary rain lang, talagang malakas yung sunagunan. Yung ating mga drain, ulan kasi nung nakaraang linggo, hindi siya ordinary rain lang, talagang malakas yung sunagunan. Yung ating mga drainage system, still hindi pa rin siya na-drain na nadidiklag for several years because nung nakaraang Christine, yung part ng triangle is very submerged talaga sa tubig ba. So yung mga drainage system dyan, hanggang ngayon talagang meron pang mga silt. So yung recommendation namin with the City Engineering Office, total rehab ng mga drainage system. At the same time, lakihan siya para mas maraming volume ng water yung accumulate. Partiyan ka na mga pahayag ka na pamayo ka na enro digdi sa laog ka na Siyudad Canaga, Marvin Sagun. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga nagbabaga pa nga mga barata pa sa lado lokal padagos anda ginigibong nyanda na mga lakdang
sa parti mismo kanda lokal na gobyerno kanda syudad kanda nagatangani na digdi matawani na atensyon ada mga problema sa laog kanda syudad kabali na dyan ada mga problema sa laduman kanda mga dormitory digdi sa laog kanda syudad kanaga binisita ni Mayor Lene Robredo ana patrabaho sa Naga City Dormitory Building sa Balatas Development Complex digdi inerani temporaryamente anda parte mismo kan opisina kan Naga City Civic Center asin na GMR Coliseum para maisagibo man ana renovation kan Civic Center asin man kan GMR sa payag ni Mayor Lene Robredo sa iyang pinagahalat na matapos sa anda patrabaho ka na dormitory para mapuunan naman ang renovation kan Civic Center kan Coliseum digdi sa laog kan syudad kan Naga. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa ladua lokal. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa ladua lokal. Higot na pinagapaabutan na ni Nabati at gabos na mga ALS learners amatrayum po nga nagtapos sa lado ka na ALSA end of school year sa rights 2026 gikan sa party mismo ka na banwaan ka na Ragay anda Ragay 2 Kabusaw del Gallego Lupi asin man Lupito Sipukot anda Sipukot South sina Sipukot North pinagapaabutan ina payag anda opisina anda kongresista kan Primer Distrito kanda probinsya kan Camarines Sur sa paagiman ni Congressman Rihuri Bata anda pagtatapos patunay subuot na digdi higos tiyaga asin na matataga na paninindugan na paabot ana mga pangarap sa tauman kan hamon sa buhay tunay na kahanga-anga ana sa indang naging paglakaw asin na pasiring ini sa trayumpo. Miyanta nga lado man na Mayor PGH Oribata kana banwaan kan Ragay Camarines Sur sinabi kani bilang alkalde kan Ragay ikinakaugman kani asin tinatawan inda kulang pag-umaw ana pakisumaro asin selebrasyon kan importanteng trayumpo kabalina ada mga paratukdo magurang asin mga katabang sa lado kan edukasyon. Sinabi kini na sana maging magserbing inspirasyon ana mga istorya sa mas dakul pang mga kababayan tanganing padagos na mangarap asin maglapikot magtubod sa parte kan kapangyarihan kan na edukasyon. Atagod kani ipinagapayag ang nasambit ng alkalde na dapat magkasararo at lokal na gobyerno kan banwaan kan Ragay mga paratukdo asin man ang komunidad para man isulong ang pag-asenso asin mas maliwanag futuro para man sa gabus na mga namamanwaan mga jóvenes sa banwaan kan Ragay Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kanda mga barata pakitangunyan sa lado lokal sarong 47 anyos na lalaki arestado duman sa banwaan kan Batu Camarines Sur matapos na madakupanda kana pinagtutubodan na Shabu na isagibo kana mga autoridad kana banwaan kanda Batu Camarines Sur an operasyon kontra illegal drugs nagresulta kana pagkakadakop kana sarong persona iada nangyari sa parte mismo kana sinambit ng banwaan pinaginutan kana grupo ni Police Captain Mark Anthony Cledera anda pamayukan na PNP sa banwaan kan batuan pag-aresto sa suspek alas 10:40 nin pagkabanggi duman sa zona 2 sa barangay kan San Vicente sa banwaan kan Batu Camarines Sur. Binisto ang suspetsado na si Saldo 47 anyos sa Mayagumba
kada sinabit ng barangay matapos subuot magpabakal nin sarong plastic sachet na may laog nin shabu sa sarong miyembros kan Philippine National Police na nagsagin-sagin pusher and police o pusher buyer and police 500 pesos na kantidad kan shabu ang nabakal kani sa pagkulimbat kan mga autoridad na kakuapa nin kadagdagan na shabu sa lawas ka na suspect na may timbang nin 0.40 grams o minabot sa 2,720 pesos ang kantidad kan nakulimbat na shabu sa nasambit ng persona. Sa iba pang detalyes kanda mga barata pagitangunyanda sa ladwa lokal formal nang nagsumpa kanda sudma Pizza 15 kan bulan kana Hunyo ang bagong batch kan Naga City Youth official sa Naga City Hall compound building party kan pagpuuna kan charter anniversary weeks kan na Siyudad Canaga. Maski nga ni anda kada departamento kan lokal na gobyerno may mga nakatalaan na city youth official na maserbing counterpart kani sa laog ni na sarong taon kabali na ang youth government asin manda dusing city youth councilor sering manda city youth vice mayor asin city youth mayor ang bagong city youth mayor EUC Isia Kylie Namoro kanda Barangay San Felipe na pili manda matapos mag-agi sa selection process na kinakabalian kana written examination asin na panel interviews sa iyang minsay tinawando ni Namoro kabali sa mga prioridad kaning termino sa pagpapakusog kan partisipasyon kan mga jóvenes sa mga gawing panlipunan asin pagdul nin atensyon sa mental asin physical na salud kana mga jóvenes. Nagpuon ang City Youth Official Program kan 1989 sa panahon kana pagserbi ni dating Alkalde Jess Robredo. Nagkapera sa mga naging alumni kaniya sinda City Councilor Nathan Serio asin kainot-inoting City Youth Mayor, City Youth Councilor Gail Abunal Gomez, Metro Naga Water District General Manager Jun Munguso asin SK Federation President ex officio member na si Consial Jepson Felix na kung sain ang panunumpa isinagibo kasabay kan ibang aktibidad para man sa ika-78 nga charter anniversary kan Naga City kabali na ang unveiling kan Naga City Hall historical marker. Mga tugang iyan ang katiripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuwin na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta sa engineering department naun dyan si Sir Stephen Pabis. Na kaibanan sa pagpaabot kan bareta si Daryl Banyas. Ako po si Junel Cuba, mabalos kan sinong pagantabay, mapasatuya pulugod, ang biyaya asin bendisyon kan mahal na Diyos. Salamat po, basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangingisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Mabuti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.